Okay, so muli tayong nagbabalik for another episode ng Noon at Ngayon. Hello everyone, my name is Fern and welcome to my vlog. Sa vlog na ito mga ka-YouTubero ay muli nating pag-usapan ang Harrison Plaza. And alam ko marami sa inyo ang nakamiss dito kaya balik tanaw nga tayo at alamin natin ang history ng Harrison Plaza. Panoorin nyo to. Bago nagkaroon ng mga moderno at malalawak na shopping mall ngayon sa Metro Manila, mayroong isang Harrison Plaza na itinuturing ng marami bilang isang cultural icon mall na nagbigay ng magagandang alaala sa maraming Pilipino. Noon, bumibisita ang mga tao sa ilang independent stores sa kahabaan ng mga kalye tulad ng Escolta or Avenida upang mamili ng kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Hanggang sa isinilang ang Harrison Plaza, kung saan mabibili mo na ang lahat ng kailangan mo na nasa iisang lugar. Itinayo ang Harrison Plaza sa 75,000 square meters na lote taong 1975 at binuksan taong 1976. Halos kaparehong taon nang magbukas ang Ali Mall sa Cubao. Pag-aari ito ni Don Antonio Villarica Martel Jr. at ang lote ay nasa ilalim ng kontrata sa pamahalaang lungsod ng Maynila. Ang Harrison Plaza ay matatagpuan noon sa Malate, Manila, na katabi lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas Compound, Manila Zoo, Rizal Memorial Sports Complex at Century Park Hotel. Alam niyo ba kung bakit tinawag na Harrison Plaza? Dahil ito ay ang dating Ermita Cemetery and Harrison Park na nasira noong World War II. Halos katabi lang ng Fuerte de San Antonio Abad during the Spanish colonial. Ang Harrison Plaza ang kauna-unahang modernong shopping mall na itinayo sa lungsod ng Maynila. Ito ay naglalaman ng mahigit 100 tindahan at kainan. Mayroon din itong atrium para sa mga kaganapan, isang fountain sa sentro ng mall at mga sinihan. Kasunod ng mga pagsasaayos mula 1982 hanggang 1984, ang complex ay nagtataglay ng isang high-alay fronton, mga department store mula sa Rustans, SM at isang Shopwise supermarket. Sa paglipas ng maraming taon at sa nagbabagong henerasyon, kasabay pa ng mga nagtatayo ang modernong mall sa Metro Manila, gaya ng SM Malls, Ayala Malls, Robinsons at Mega World, ay mukhang hindi alintana sa pamilya Martel na napag-iiwanan na sila ng makabagong henerasyon. Dahil tuluyan ng nanamlay ang Harrison Plaza at hindi na din dinadayo ng mga tao.
Siguro dahil mas pinipili ng nakararami na pumunta sa mga modernong shopping mall na madali lang puntahan. Siyempre, iwas na rin sa traffic. Ang mga sinehan at department store ng Rustans ay hindi na rin nagtagal. Pagkatapos ay ipinalit ang mga stalls ng Tiangge at Ukay-Ukay. Tuluyan na ding isinara ang High Alay Fronton matapos ipagbawal ng pamahalaan ng lungsod ang laro. At ang SM Hypermarket ang nagbukas kapalit nito. Fast forward, January 31, 2020, tuluyan na ngang isinara ang Harrison Plaza at giniba taong 2021. Ang SM Prime Holdings na ang papalit dito at tatayuan ito ng condominium na may SM Malls. Marami ang nadismaya at nalungkot sa tuluyang pagbura sa Harrison Plaza, pero ito ay patuloy na mananatili sa alaala ng mga Pilipino. Alaala ng minsan na may Harrison Plaza ng masasayang araw ng ating kabataan. So meron akong dalawang katanungan sa inyo. Number 1, kung nabubuhay pa ang Harrison Plaza ngayong 2023, dadayuhin mo pa ba ito para mamili o mas pipiliin mo na lamang na magpunta sa mga modernong shopping malls na malapit lang sa'yo? Number 2, anong shopping mall ang paborito mong pasyalan ngayong 2023? Comment down below mga kaitsubero, and kung nagustuhan mo ang video na ito, please don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat sa inyo. Okay mga kaitsubero, so magandang umaga sa inyo lahat, and grabe ang bilis ng panahon and September na mga kaitsubero, so advance Merry Christmas sa inyong lahat. So ngayon ay September 1, 2023 and ang oras na natin is 7 o'clock na ng umaga mga kaitsubero. So nandito tayo mismo sa kahabaan ng Macario Adriatico. So itong nasa likuran natin, yan yung
kung saan dati nakatayo ang lumang Harrison Plaza. Ayan. So dito sa part na ito mga ka-YouTubero, ito yung papunta ng Vito Cruz. Ngayon ay Pablo Ocampo Street. Tapos dito naman sa kabilang side, yan naman yung Quirino Avenue, Manila Hospital, Manila Zoo. Ayan. So napansin ko, no, hinuhukay na pala ito. Sinisimulan na itayo ang bagong SM. So sa tingin nyo, ano kaya yung ipapangalan nila dito sa bagong itatayong mall? SM City Harrison kaya? O siguro iibahin na nila? Pero sana i-retain nila yung pangalang Harrison, ano? So wala na pala yung ano rito, yung supermarket ng SM. Tinanggal na rin pala nila, no? Nakala ko ititira nila yung supermarket dito pero hindi pala, ano? Ayan, no, wala na yung supermarket dito. Pwede ka na, balik na tayo doon. Ika nga silipin natin. Okay, so dito sa may kaliwa natin, ito naman yung ayan, Rizal Memorial Stadium. Ayan. So malungkot dito, no, kapag walang ganap, pag walang event. Lalo na siguro sa gabi, ano. Okay, so ulitin ko lang, ano, dyan yung lumang Vito Cruz na ngayon ay Pablo Ocampo Street. Ayan. So tinutur ko lang kayo dito sa area para I'm sure may ilan sa inyo na curious kung ano na yung itsura dito ngayon. Silip ulit tayo dito. Okay, so ganito ang nangyayari dito sa loob. Ayan. So nandito tayo mismo sa tapat ng Century Park Hotel. So merong nakasulat dito sa labas. Tama nga ako mga ka-YouTubero. SM Harrison ang itatayo dito. Ayan, nakakatuwa naman na kinip nila yung pangalang Harrison. Okay, so kung makikita nyo, high-rise building, tapos sa baba mall. Okay, so ulitin lang natin, dito dati nakatayo ang lumang Harrison Plaza na ngayon ay giniba. Tapos ngayon itinatayo na ang bagong SM Harrison. Ayan, so siguro in 2 years or 3 years matatapos na itong bagong SM Harrison and magiging busy na dito sa part ng Macario Adriatico, ano. So sino sa inyo ang excited na sa bagong SM Harrison?